Tubig, Balitaan sa Rembrandt, February 20, 2015, Part 1 of 3. Habang inaantay pa ang pagdating ng ilang bisita ng araw na iyon, nagbalita si Dr. Eric San Juan, host moderator, ng ilang mahalagang impormasyon tungkol pa rin sa kasalukuyang kaganapan sa luntiang pulong ito. Yung predicament ng mundo sa economic collapse, global economic collapse, sisisihin ito mga kawatan sa mga bawat gobyerno. Kaya nitong last month meeting ng World Economic Forum ay sinasabi na nung si don't blame us, blame those corrupt governments. Kaya lang, sorry tayo, last week, nakipag-meeting yung mga big business ng ilang member ng official ng Makati Business Club sa mga taga-Washington. Hindi bumayag na magkaroon tayo ng parang rito, Afghanistan. Kundi patay tayo rito. Pero mo yan. Kasi ang latest failed state now is Yemen. Candidate na tayo eh. This year daw will be the next failed state. Kung tumatagal niya sino ito eh. Balkanay sa Pilipinas. Kaya kita mo yung mga al-kilapa, gawa lang ito mga. Wala totoo doon. Hindi, kilapa. Kaya ano nga, kita puspa yung lakain eh. Ito mo? Ano ba yung Abu Sayyaf? Sino ba kumuha ng Abu Sayyaf? May isang operation yan. Tapos kinuha ng CIA. Natapos yung operation ni Bin Laden sa Afghanistan. Pag-uwi dito, nasa sila? Ang alaga ng mga scalawag Singapore. Hanggang ngayon, sila naman ngayon, alaga ngayon ng mga corrupt politicians, doon sa Sulu. Kaya sila marami doon, Abu Shabu. Okay, itong MILF, DIFF, sino ba ang nito mga to? Sila Haji Burat ba? Haji Burat? Utusan lang yan mga yan. Kaya lang lumaki ulo dahil nalagaan ng Malaysia. Puro kalokohan eh. Sila na kaya buri, no? Papanong umapit yung MILF? Nung tumawag si Clinton, matigas ang ulo ng MILF, ayaw pumayag. Anong ginawa ng Amerikano? Ayaw nyo sumunod? Oy, erap! Banata na yan. Sinong si erap bumabanat? Hindi. Yung dalawang asset ng Amerikano, si Angelo Reyes at si Esperon. Oy, mga bata, napasin yung mga drones yun sa Palapa, sa Palawan. Tapos sabay-sabay, 46 camps, simultaneous, binanatan ng mga drones yun. Nataroon na sila sa salamat. Kaya from then on, sumulat kay Clinton, boss, sa inyo na kami. Sumulat na kami. Ayan yun. Dito mo lang, sample lang Mama Sapano. Kakapirang ko sa Mama Sapano kung talagang inoperate, eh, hirap na hirap tayo. So, 46 counts pa. Kung bakit terrain na hindi mo alam, sabi nga nung ibang sabi, hindi natin alam itong terrain dito eh. Bakit nasa ng spotter? Nasa ng Sitwain, yung nagdala ng daliri ko noon ni Marwan. Si Marwan ba talaga target doon? Hindi. Si Usman. Dahil si Usman, kahit kailangan i-sacrifice na dahil claim na eh. Inuting na si Pasir. Expendable. Dahil dead man terrorists like Abu Sabaya, Gaddafi Jan Jalani, na nagamit na, tapos na. Si Robot. Sino ba si Robot? Yayo namang anak ni Saportan. Eto naipit na. Naipit na. Dito na sa Bikutan. Teka muna, baka dumandan ba yan? This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Mas marami tayong magandang pag-usapan sa Sultanate dahil nakapokus ngayon ng kaguluhan sa nangyari sa Zamboanga at Mama Sapano. So,
maliwanag dito, sa mga kalensiyang nagaganap sa bansa natin, ay gumagawa kasi itong mga leaders natin ng mga usapang sila-sila lang. Kami-kami, tayo-tayo. Ha? Nakala nila ay okay yun. Without them knowing, at the proper time, itong mga deal na to, nagiging misdeal, na ma-blackmail pa sila. Lalong-lalo na, pagka-define sila sa mga puppet masters nila, ayan ang nangyari. At our expense, damay-damay at tayo napapahamak sa mga kalokohan na to. At yung mga stakeholders, like yung Sultanate, ay hindi kasali. Yung mga Christians sa Mindanao, hindi kasali. Yung mga Lumans, hindi kasali. Anong klaseng deal yan? Doon pa lang, from the start, ay talagang misdeal. Saka it will never fly. Kaya halos sa inyo, pinadala ko ng email ko, ng article ko, or you can check it out sa plug ko, www.erickicksanuan.blogspot.com. So yun na the big picture kung bakit nangyayari ito, ano pa mangyayari within 2 weeks time. Okay? So, at ang pangunahing panauhin ni Dr. Eric San Juan ng araw na iyon ay si Abraham J. Girani, spokesperson, Secretary General, Sultanate of Sulu and North Borneo. Nandito with us is Datu Abraham Girani at natin ang kanyang mga input regarding sa update sa Sultanate dahil right now meron tayong bagong Sultan, si Sultan Ismail Kiram. And puno natin ng information sa tunay na ginamit ko ang ating sariling wika sapagkat ang Muslim from the archipelago of Sulu hindi ho naiiba sa mga Christian brothers and sisters from Visayas and Luzon. Lahat tayo ay Pilipinos. Ang Sultanato ng Sulu, since from the beginning, is open to peace. Sapagkat kung ang basihan ay history, ang Sultanate of Sulu is equipped with historical and legal rights to claim, like the MNLF, the MILF, for the separation of its former kingdom in the archipelago of Sulu that comprised then Sulu and Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga Peninsula, that comprise now the provinces of Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and the cities of Zamboanga City, Dipolo, Pagadian, including the new province in the Region 9, the Zamboanga Sibugay, including Palawan. However, since 1935, nakikita natin ang Sultanate of Sulu never uttered or declared a statement for the separation of its former kingdom from the Republic of the Philippines. Ang patunay na ang Sultanato ng Sulu is open for peace. Nung buhay pa po si Sultan Jamarul Kiram III, kami po ay pinuntahan ng representatives of the Moro Islamic Liberation Front na comprising ni Attorney and former Congressman Mastura and Attorney Buat, including Mr. Tandian, na inviting the attention of the late Sultan of Sulu for an inclusion of a representative to the panel of the Moro Islamic Liberation Front. Kahit po masakit sa puso ni Sultan Jamarul Kiram III na to participate, but for the sake of achieving lasting and permanent peace in Mindanao, ako po ay pinili para ipadala. Unfortunately, when my biodata arrived in Kuala Lumpur, the government of Malaysia refused to include members of the Sultanate of Sulu as member of the panel of the Moro Islamic Liberation Front. So doon, nakita natin agad-agad ang question of why Malaysia refused
to include the Sultanate of Sulu kung ang objective nila is to attain comprehensive peace. Sapagkat ang pinag-usapan dito ay hindi lang isang tribes ng Muslim, dapat included ang tribe people, meaning the Christian, the Muslims, and the Romans. Kaya nga, ang problema sa Mindanao ay hindi agad-agad malisolba sapagkat ang unang hindi ina-address dito ay problema in 1973 when the United States government implemented the so-called tribal ward system adopted by the United States government doon sa mga American natives, Indian natives, ay hindi po nangyari. Hindi po nangyari. So, dito sa panukalang sinusulong, ang hindi in-address dito is how to eliminate the tribal groupings of the Muslim. Ibig sabihin, there is no genuine integration process of all stakeholders in the area. Sa ngayon, under the leadership of the new Sultan of Sulu, si Sultan Ismail Kiram Isigan, still, ang advokasya ng Sultanate of Sulu ay for peace pa rin. Sapagkat naniniwala ang Sultanato ng Sulu that the only way to unite the Filipino people first and foremost is magkaroon ng peace sa Mindanao. Because ang Mindanao, Sulu at Palawan ay ginagamit ng ating crooked national leaders as an escaping boat kung sakasakali meron problema nangyayari ganito. But the problem is that the policy, our national policy, is more often than not anchored on the political thinkers of the members in Congress and the temporal occupants of Malacanang. That is why hanggang ngayon, ang Mindanao at Sulu at Palawan ay ganito ang pangyayari sapagkat that's the only way to perpetuate not only the domestic interests of our leaders but including the external forces. Pakinggan natin itong isang bisita natin ngayon, si Kaponi. Kami po ay narito upang kami ay mag-anyaya sa darating na linggo. Dalawa ng Pebrero ay nag-aanyaya kami para sa isang banal na misa na gaganapin sa may gate ng pagkukrame. Ito po ay para sa paggunita ng napakahalagang araw ng people power. Para sa ating mga ganitong edad ay hindi na po yung kaila. Pero sa mga kabataan, ipinapahiwatig namin na may ganitong mga kabayanihang naganap sa ating bansa. Noon po ay nagsimula ang people power na naging matagumpay. Pinakita natin sa buong mundo na ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Ang Pilipino ay kayang ipaglaban ang ating bayan. Laban sa mga diktadura at laban sa anumang mga uri ng mga elementong hindi ka nais-nais at nakapang-aapi sa ating mga kababayan. Kaya po mga kasama, kami po ay narito upang inanyayahan kayo. Atin pong paigtingin ang tunay na diwa ng people power, ang tunay na diwa ng EDSA. Ito po ay pagkakaisa, hindi pagkakaisa-isa. Yan po ang aming tinatawag na talagang national unification. Hindi po ito pagkakanya-kanya, hindi pagkakaisa-isa. Ito po ay pagkakaisa. Kami po ay katulad po na nabanggitin po, kami po ay nananawagan na sa darating po ika-22 ng Pebrero, linggo, yung panggit ng puwersa na medyo matagal na pasamantalang naisang gabi at nakatulog ay magsisimulang magpakilos at dumalaw po sa darating ni ika-22 umaga ng linggo sa pamamagitan ng isang banal na misa. Now, ang tema po ng pagkilos sa darating na linggo ay karapatang pantao, katarungan sa loob ng kapayapaan.
Sa darating ding Lunes, kami po ay magpapatawag ng isang pulong. Gaganapin po yan sa isang lugar dito sa Lungsod Quezon. Kasama po namin ang aming mga kapatid na mga Muslim. Pero subalit, bigyan lamang namin po ng pansin ito sa darating na linggo. Ito po ay pangunahan ng tatlong samahan na siyang matagal na kumilos at naging bahagi ng pangitang puwersa ng ating lipunan na nagtulak ng napakaraming pagbabago sa ating lipunan. Ito po ay pinangungunahan ng kapulungan ng mga sandigan ng Pilipinas. Pangalawa, ng People's Movement for Democratic Governance. Pangatlo po, ng Urban Land Reform Movement. Tatlong malalaking koalisyon na noon pa man din as early as 1970s ay kumilos na hanggang sa ngayon. Nais lamang natin ipabot na ito ay isang bagong formasyon at nasa proseso ng pagpapalakas at pagpapatining at tinatawagan na po nga po namin ang aming mga kasama sa iba't ibang bahagi ng ating lipunan at bahagi ng kapulungan na mayroon pong inisyatiba. Alam mo, matagal na tayo pare-pareho nakasama sa pakikibaka. Kaya lang hanggang ngayon ay nag-iingay pa rin tayo sa walang patutulan. Sa akin mismo, parang ayoko nang maniwala dyan sa mga EDSA people power na yun dahil anong iniyayabang natin? Yung mga kawatan, ngayon sila nang mumuninit, sila pa maiingay ngayon. EDSA 1, sinibak ang mga Marcos puno. Nakabalik na, panahon pa ni Cory, nakabalik ngayon lahat nasa gobyerno pa. At ngayon, hanggang ngayon, nanloloko pa sa mga ginto-ginto nila, hindi naman kanila. EDSA 2. Tinanggal si Erap. Ano na pala natin? Ay pala, ipapakulong din pala ng Amerikano si Gloria dahil sa kawatan. Ngayon ba, anong mapapala natin ngayon kung meron tayong EDSA 29th anniversary? Maganda ang sinasabi natin, fine. Saka alam ko naman, just like you boy, dedicated ka. Kilala kita. Although si Kapunganing, hindi ko lang nakakilala. Pero, siguro, liwanagan natin ngayon at this point in time na mamaya, meron nga mangyaring pagbabago, yung mga elitista na naman ang ipapasok natin dito at tayo'y saling pusa na naman. Kung tayo po ay kumilos, nung tayo ay kumilos, may naganap na pagbabago. Kaya lang, dahil nga tayo ay umasa na tapusin pagbabago, kailangan, napapabayaan. Paano ngayon kung hindi na naman tayo kikilos? Kaya nga po ang aming panawagan ay muli nating pasiglahin ang pagbabantay, pagsusuri, upang ating maitulong pa yung tunay na kalayaan, tunay na pagbabago para sa ating bayan. Paano nga kung hindi tayo kikilos? May pagbabago ba? Kilos nga tayo ng kilos Pero meron ka nagbago sa 28 taon na kumilos tayo. Ito ang dapat natin panindigan. Hindi yung urong-sulong tayo tapos pag nandiyan na itong mga elitista at itong mga kawatan na mga politikong nag-iingay na naman. Gusto makatsamba. Pababayaan ba natin na gano'n na lang gano'n? Boyer? This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Palagay ko po bilang pagpapatuloy lamang ng bayan ng Kapon. Naalala ko lamang mo kasi ng EDSA 1. With due respect sa mga kasama, lamang tingin sa mga kabataan na dito kung meron na. Ako po noon ay naalala ko kung po'y under house arrest noon na pumutok yung EDSA. Nasa bahay po ako, binabantayan po ako ng Metrocom, binabantayan po ako ng 3 units ng military. Sapagkat ako'y inilipat pa samantala, magmulang bituta, inilagay po pa samantala sa bahay. Nang pumutok po yung EDSA, sabi ko sa akin may bahay, gabi po noon gusto kong pumunta ng EDSA. Sabi ng anak ko, tatay, pwede ba huwag muna? Hindi pa natin alam ang kalagayan. Totoo naman mo yung mga kasama Sabi ng aking may bahay,
Sabi niya, pwede ba bukas na lang din? So, ginawa ko po, sumunod po tayo katulad na isang mabuting may mahal o asawa. Kinabukasan, nandun ho ang isang unit, siguro maaring na sundalo po yun, galing sa Campo Bicutan. Pinalitan nila ang Southern District ng Metro. Sabi ko sa kanilang mga kasama, ako po ay gusto pumunta ng Campo Grande sapagkat nandun nga po yung mga kasama namin at nagsipag-alsan. Alam niyo po, ginawa nung humigit ko munang 5 o 6 na sundalo. Sumaludo at umalis. Sabi na lang, Mr. Montier, babalik na po kami sa Campo Bicutan. Maalala ko po, ang namumuno sa kanila ay isang sarhento. Ewan ko lang kung buhay pa. Sarhento Domingo. So that was on the second day in effect of the uprising. That will probably be February 23rd. At tayo nga po, iniwan ng mga sundalo, sumabay sa EDSA. So masasabi ko po, kalama, ako po ay lumaya ng walang release paper. Ngayon mga kasama, at totoo po ang sinasabi rin ng ilang kasama natin na punong-puno na ng frustration o frustration, bunga ng siri ng pagsasamantala sa mga maliliit. Kaya nga po si Kaponing, na kung tutusin, ito po ay kumikilos dati sa mga Maltang lungsod dito sa Barangay Sauyo ng lungsod Quezon, ay ngayon ay nasa Bicol na. Sapagkat napakarami at napakalawak pa rin ang bahagi ng lipunan natin na patuloy na ginigipit at pinagsasamantalaan. Kami po ay hindi muling lalantad sa darating na linggo para lamang magpakilala, pagkatapos doon ay titigil na. Ang aming pong pagkilos ay puno ng kasaysayan at honestly, kasama po namin si kasamang Linggoy po niyan. Linggoy Alwas. Ito, pasensya na kayo, medyo hindi na pabawasan po kanyang timbang. Malaki pa rin ang konti. Pasensyahan nyo na lamang po. Bakit po kami sa linggo may kilos? Una, kung maalala po ninyo, nang manawagan si Kardinal, gabi na po yun, at ang unang araw ay February 22. Ayaw po namin sumabay sa 25. Bakit po? Alam nyo, magsari na po yun ng kamatayan ng 44 na mga kapatid natin sundalo sa SAC. Ibig sabihin, isang buwan. Medyo sensitibo ang araw na yun. Marami ang nananawagan sa coup, nananawagan sa resignation, kaya magiging matindi ang security. So sabi ng mga kasama natin, na karamihan ngayon ay masasabi natin mga bata na sumasabay sa middle forces, baka kung po pwede, sa umaga na lang tayo ng 22 at simulan natin ang ating muli pagpapasigla ng panggitnang puwersa ng ating hanay sa pamagitan ng isang banal na misa. At yan po ay magaganap alas 8 hanggang alas 9 sa gate ng Camp Crame along EDSA. Ang iba't ibang grupo ay magagaling sa iba't ibang lugar, magmamarsayan sila patungo doon sa nabanggit na lugar. We do not intend to mobilize as many people as we can, but definitely we will have a token delegation to start with bilang panimulang pakita ng pagpapasigla ng panggit ng puwersa na kumilos noong pa man din as early as late 60s and early 70s. Sa mga kasamang nandito po ngayon, ang panawagang yan ay bukas po. Maraming salamat po kasama. Thank you, Bayan. Okay, Bukod sa EDSA 22215 Coalition, may panggit ng puwersa pa. Mukhang hindi buo ang puwersa. Yan ang part 1 of 3. Itutuloy po natin ang pag-uulat ng iba pang panauhin ni Dr. Eric San Juan sa ikalawang bahagi ng Balitaan sa Rembrandt, February 20, 2015. Natrumpong tumata, galaw-gaw, nakalilitong tumasdan, at haliparot kahit saan.